Putang ina ka, you're fired, you're terminated. Tang ina nyo, lahat kayo terminated, lahat kayo wanted. Kaya ako nagpakuha ng listahan ng lahat ng involved sa korupsyon na yan, you will all be under arrest. Mga putang ina nyo. Rantado kayo. Tapos kung magsasalita kayo, akala ninyo, kayo lang ang may baril, kayo lang ang may... Kahit ako, kutsilyo, lalaban ako eh. Kahit kutsilyo lang ako. Aabot ito ng revolusyon. Ngayon yung iba nagsasalita, mali ang revolusyon. Mali yung susunugin yung Congress, susunugin yung mga government, pati Malacanang. Gago pala eh, kung di sila nagnakaw. Walang isip yung tao sunugin niyang Congress. Ngayon galit na galit ang tao. Sunugin niyang Congress. Ang problema mo, Junior, insisting ka pa rin. Bangag ka. Tapos noon, bobo ka rin. Yung iba sa inyo, hat na hat. Para asip kayo, magpapakamatay kayo. Akala, daling magsalita. Umuwi kayo dito. Punta kayo dito, OFW, punta kayo dito, uwi kayo dito. O makipagpatayan kayo. O kaya kung nandito kayo, mga Luzon, Visayas, Mindanao. O, labas kayo. Armado. Patay kung patay. Kaya nyo gawin? Hindi. Because you are afraid of the armed forces and the PNP, yung dalawang pilar na yan. Madaling magsalita, mga Pilipino. Pero yung gawa, yung action. Meron pa nga nagko-comment dyan. Paridada ka, tatang, mag-medicines ka, mag-ano ka na lang, magpagamot ko na lang, etc. etc. Meron dyan. Panay salita, ilang taong ka na nagsasalita. Tarantado ka, ilang taon na kayo nanonood. Ba't hindi kayo tumayo? Asip, kaya ninyo. Yun yung punto. Huwag kayong nagdidikta sa tao because buhay ng tao ang pinag-uusapan. Buhay ko yon, buhay ng mga kasama ko. Pero kung kayo desidido, sige, lumabas kayo. Makipagpatayan kayo o makipagsigawan kayo. Tingnan natin kung may mangyayari. Sigaw-sigaw, ilang taon na nagsisigawan eh. Marcos Bangag, yun yung unang sigaw. Marcos Bangag. Drug test, drug test. Nakalimutan na ngayon yan. Ngayon, Marcos, resign. Wala rin eh. When you stand up, you tell him, Marcos, you are fired. Putang ina ka, you're fired, you're terminated. Tang ina nyo, lahat kayo terminated, lahat kayo wanted. Kaya ako nagpakuha ng listahan ng lahat ng involved sa korupsyon na yan, you will all be under arrest. Mga putang ina nyo. Kaya God forbid na umabot ako sa punto na yung tumayo ako. Because I will order everyone na lahat, arestuhin kayo, mga ina nyo. And we will make you suffer. Itatali ko kayo sa luneta para lahat ng Pilipino, for viewing kayo. Huhubuan ko kayo. Matakot kayo. Mga animal kayo. Gagamitin nyo pa yung batas laban sa amin. Gagamitin nyo yung mga armed forces sa PNP laban sa amin. Mga ina nyo. Kayo na nga nagnakaw eh. Kayo na ngayon wala sa katuwiran. Umalis na lang kayo ng Pilipinas. Tumakas kayo habang may panahon pa kayong tumakas. Matakot kayo sa amin. Sabi ko sa inyo, pag ako nagsuot ng damit, ng uniforme, putang na nyo, retired na ako eh. Wala na akong enjoying na ako, matanda na ako eh. Pag susuotin pa ako ng uniforme, para patay kung patay, tangina ninyo, galit talaga ako. Rantado kayo. Tapos kung magsasalita kayo, akala ninyo, kayo lang ang may baril, kayo lang ang may... Kahit ako, kutsilyo, lalaban ako eh. Kahit kutsilyo lang ako. Kahit wala akong baril, lalaban ako eh. Ano tingin nyo sa akin? Duwag? Ha? Matatakot nyo ako? Kahit vacant kayo, kahit may aeroplano kayo, patas lang ang laban. Ang hindi nyo na, alam nyo, kayong mga nasa gobyerno, kontrolado nyo lahat. Kontrolado nyo yung lahat na sangay ng gobyerno, kontrolado nyo yung korte, kontrolado nyo yung batas, kontrolado nyo lahat. Kontrolado yung AAP at PNP. Ngayon kayong mga kababayan, natatakot kayo. Anong gagawin natin? Anong gagawin natin? Meron tayong magagawa eh. Tumayo tayo. Inciting to sedition, inciting rebellion. Tang-inang mga yan. Sila na nga nagnakaw eh. Anyone who protects these culprits, these mga taong to na nagnakaw sa gobyerno, na sinusupalpal yung tamang investigasyon para lang mapagtakpan ang mga talagang magnanakaw hanggang Malacanang.
Kaya nga yun, delivery sa Malacanang. Sino ba yung deliver doon sa Malacanang? Puta, rakis kayo. Ano, tanga? Nagsalita nga si Gutesa na nagde-deliver sila hanggang Malacanang. You know the implication there? Sinong gago bibigyan mo ng bilyon ng mali-malita ng pera na nakaw? Bakit sa Malacanang kayo magde-deliver? Kaya nga dapat doon, si Lacson, pinuntirya yun. Eh hindi eh. Why? Ano pinagtatakpan ni Lacson? Ano pinagtatakpan nila Soto? Kaya nga, tapos gagamitin niyo yung mga posisyon ninyo. Mga animal kayo. Pare-pares lang tayong dinaanan na sa akademya. Eh si Soto, school bukol. Pero huwag kayong gagamitin niyo yung pwesto ninyo para supilin yung katotohanan. Hustisya ay hinahanap ng taong bayan. Kaya yun yung ano. Kayo nagdala ng sitwasyon sa Pilipinas. Kayong mga nakaupo. Hindi kami. Kami ang gusto namin, ma-implement lang with the sovereign Filipino people. We just want to build a just and humane society. We just want the government to establish a government that shall embody our ideals and aspirations. Yung protect yung posterity ng bansa, yung resources ng bansa, under a regime of law, peace, equality, and all this ek-ek. Nakalagay sa preamble natin yon. And what do you do? Binaboy nyo eh. Public office is a public trust. Nasa Constitution din yun. Freedom of expression. No law shall be passed to breach the freedom of expression. Anong ginagawa nyo? Babanatan nyo na inciting to sedition? Babanatan nyo inciting to sedition to si Chabit? Si Manong Chabit? Ay puta, gera gusto nyo. Kayong gumawa niyang mga kalokohan na yan, kaya ang pinakamaganda dyan, pumutok yan, imbestigahan ng tama, at kung sino yung mga salarin, panagutin. Gagawin nyo, pinatakas nyo. Niloloko nyo kami na may investigasyon ko, pero nilalabas na yung pera, etc. etc. Hindi pwede yun. Aabot ito ng revolusyon. Ngayon yung iba nagsasalita, mali ang revolusyon. Mali yung susunugin yung Congress, susunugin yung mga government, pati Malacanang. Gago pala kung di sila nagnakaw. Walang isip yung tao sunugin niyang Congress. Ngayon galit na galit ang tao. Sunugin niyang Congress. Matatawa pa yung tao pag sinunog yung Congress. Sunugin yung Senado. Sunugin yung Malacanang. Sunugin yung COMELEC. Sunugin yung DPWS. Bakit? Kasi nga ginalit ninyo. Ano ngayon? Pera yan ng taong bayan Sino ba nagpagawa niyang Congress? Di ba pera rin ng taong bayan yan? Saan nagsimula yung nakawan? Sa Congress. Saan nagsimula yung abuso? Congress. Kaya, dadating yung punto, sa sobrang puno ng tao, nawawala yung tiwala na sa batas, then it becomes a constitutional crisis. When people come out armed with a knife, with a rolling pin, with a yantok, with a samurai, with a handgun, marami diyang may may eltop, marami dyan. Ngayon ang tanong na lang, sino dyan sa may mga eltop na mga milyon yan, ang naniniwala kay Marcos at ang naniniwala sa katotohanan sa taong bayan? AFP-PNP, sakit ng ulo nyo. Pagka yan, lumabas pare-parehas. Magpatayan. Sa akin, tawa ko lang. Dapat magnegosyo tayo ng kabaong, Benta yung kabaong. Maraming mamatay Kasi, tarantado ang Pilipino, gago, naniniwala kayo sa gobyerno na sinisira lang tayo, dinidisunite tayo para sila mamayakpag. O yan, magpakamatay kayo para sa paniniwala ninyo. Kaya nga, anong gagawin natin? Saan tayo tatakbo? Wala tayong tatakbuhan. Wala tayong tatakbuhan kasi yung inaasahan ninyo, wala Ang asahan nyo lang ay ang sarili ninyo. You unite as a people. Filipino people, you unite. Yung mga nagsasabi, lumabas si Inday Sara. Ang hina ni Inday Sara, weak leader din.
You are mistaken because Inday Sara cannot just come out. Nakatutok sa kanya. Tinanggalan nga na security pa. Tapos nun, binibira siya. Anything, one false move, nandyan yung mga buitre, handang kasuhan siya. Ma-connect lang siya sa isang activity ng paghihimagsik. Ayan na, impeachment na. Ayan na, si Boying Remulla, titirahin na siya. Kaya kayo, mag-isip kayo. Inday Sara, you just stay put. Diyan ka lang. Just stay put. Ang problema, sino nga asahan ng Inday Sara sa lahat ng mga leader? Sino asahan? Wala naman dyan sa mga leader na hindi nga malino kung magsalita eh. Magsalita, hindi nga sabihin konstitusyon. Hindi nga sabihin si Inday Sara yung susunod, yung papalit. Kaya questionable. Sino ngayon ang pagkakatiwalaan? Wala. Kaya nga, yung mga Duterte na followers, hindi nyo maasahan na lalabas ang Inday, not at an early time. It has to be at the right time. Okay? Ang mahalaga dyan, given the situation, Inday Sara gets sworn in as the next president. Dalawang presidente, EDSA 1 scenario to Cory Aquino, Marcos Sr. Both got sworn in. Isa sabi, panalo siya sa eleksyon. Isa sabi, siya panalo sa eleksyon. Sabi nila, Enrile, panalo itong isa. Wala namang counting pa. Hindi pa tapos yung counting. And then eventually, nalaman, Marcos Sr. won by 800,000 votes. Now, questionable yun because kung dinaya, etc., na-walk out yung mga computer ek noon, asawa ni Colonel Kapunan, isa doon, nag-walk out. That was historic. Nag-walk out sila because pinipilit padagdagan yung boto ni Marcos. Okay? That was historic. So you see, yung Marcos Sr., one mistake after the other. Then, ang pagkakaiba ng senior sa junior, yung junior, gagamitin yung puwersa. Kasi yung humiliation ng junior noon, yung pamilya niya, ayaw niyang maulit. Ang problema mo, junior, insisting ka pa rin. Bangag ka. Tapos noon, bobo ka rin. Pipilit mo na magaling ka pa sa tatay mo. Hindi naman pwede. Magaling yung tatay mo. Kaya nga kami, junior officer kami noon. Okay? Kaya sinasabi ko, mahati yung armed forces. Kasi at that time, nahati yung armed forces when hawak ni Marcos Sr. tatay mo yung AFP noon because yung mga senior nandoon, yung mga generals nandoon, they were confident. Bear was there, chief of staff, Bear. Nandoon yung J3 niya, Browner na uncle mo, no? Na General Franklin Browner class 57 and the ruling class was class 57 at the time, PMA. Now, hawak nila lahat yung mga juicy positions. Browner was also concurrent regimental commander. One star siya. He was the commanding general of the 1st Scout Ranger Regiment. Boss namin. Idol namin. Paano ngayon yan nangyari na break yung chain of command? Junior officers. Sila hunasan ang nagsimula. Sila yung grupo ng 71, PMA. That's in history. At yung mga iba na mga 65, 68, mga 70, yan. So, long gray line na yan. In effect, umaandar na yung academy noon. And dahil sa long gray line, kasi mga naging tactical officer namin, yung class 71, may effect sa amin. As class 80, 81, 82, 83.